time. Siya nung isang araw ako. Yung gano'n, depende. Wala kaming kwentahan. Tama yung sa pag-ibig kasi give and take lang naman talaga. Yes. Diba? Hindi yung talaga ikaw gagastos. May mga kababayan tayo, diba? Na grabe kong gumastos dun sa mga jowa. Hindi ko alam. Wala kasi ako kakilalang gano'n eh. Baka mamaya. May kakilala ka? May makakilala tayo mga gano'n, syempre. Wala kasi ako. Gano'n. So yun nga. Just an Aries So guys, magsisimulan po ang ating interview sa ating pinakamalapit na kaibigan here in Saudi Arabia. Nagaling po siya ng Abu Dhabi at ikukwento po niya lahat ang kanyang karanasan about sa family, home, and of course the career. Kasi promoting niya siya. Diba? Let's welcome Miggy! Come on! So, kamusta ka na? Hello po, parang na-scam ako dito. Hindi ko alam. This is very new to me. I'm not famous pero thankful ako. Naging subject ako ng vlog. Of course, because you're very important. One of my friends. Oh, di ba? Kasi successful na to si si Lady. Yeah, I think I am. Kasi depende siguro yan kung paano may define yung successful. Ako kasi very happy. Marami akong mga iniwan na. Yung mga iniwan ko yung mga sama na loob, galit, pukot. And now I'm living in. Tsaka I'm living before in the future. Tapos hindi rin ako maka-move forward kasi iniisip ko yung mga past. Pero now I'm in the present. So I'm very happy. I can say I'm successful because maluwag na yung loob ko. Charot! Yun nga. So yun guys. Kasi di ba si Maggie na lang siya, na-scam ko lang siya. So, na-spot lang. So pag-usapan natin Maggie yung about sa yung love life mo na. Love life. I mean, sige, pag-usapan muna natin yung Abu Dhabi mo experience at saka dito sa Saudi Arabia. Ano ba klaseng experience nun? Pakalinaw baka kasi ibang experience na sabi ko. Okay, doon mo lang sa love. Oo. Alam mo yan, experience sa Sa love. Huwag naman ako. Sa lahi ba yan? Sa laki? O sa ibang lahi na relasyon mo? Yes. Okay. Ako mako-compare ko lang talaga dito kasi sa Saudi. Mas take two. Okay. Kasi I was in a relationship for 7 years. So yung past ko kasi is pwede ko na mabanggitin kasi okay na naman kami. Hindi na kami nag-uusap pero kung meron man kaming mga sa isa't isa, ako ay free na kasi meron na rin akong tao. So mako-compare ko lang yung love life ko doon at saka here. Kasi nung umalis kasi ako doon parang medyo malabo na kami. Tapos I told you, I was in a relationship for 7 years. So, now, parang yung Saudi is feeling for me. Then, after months, kasi super ganda. Actually, ang daming nanligaw sa akin pagdating ko dito. Naiba yung mundo ko. Kasi doon talaga sa UAE, more on talaga. Yung mga magkakagusto, hindi ako nagdi-discriminate ng ibang lahi. Pero syempre, hahabulin ka doon mga Pakistan, India. Doon sa Abu Dhabi. Pero dito talaga, halos mga nanligaw sa akin dito, mga Arab. So, you're happy here? Yes, kasi feeling ko talaga, hindi ako na kaunti lang yung healing period ko kasi parang 3 months lang before ako nag-go out. Siyempre marami rin mga challenges yan. Alam naman natin dito na sa tulad namin, pwede mong gawing negosyo kung gusto mong gawing negosyo. Pero ako kasi, hindi ako talagang mamalinis. Siyempre hindi naman talaga ako malinis. Kung sa akin lang, okay naman yung work ko. So hindi ako nag-aim para maghanap ng lalaki para magkapera. Then yung karelasyon ko ngayon, which is nakilala niya ako, I'm very open to him. Even yung pinakakwento ko yung ex ko. And wala siya masyadong problema doon. So, yun din ang gusto ko. At the same time, yung mako-compare ko lang when it comes to love life. Kasi may kasama rin yung mga finances. Kasi before, in my 7 years, talagang ako yung gumagastos. So, I almost paid everything. Pero dito kasi kami sa bago kong karelasyon, mas mayaman siya sa akin. Pero hindi ko siya tinitake as an advantage. Pag lumalabas kami talagang 50-50.
Not necessarily hahatiin yung sa gitna. Pero, say for example, siya kagabi, ako the next time. Siya nung isang araw ako. Yung ganun, depende. Wala kaming kwentahan. Tama yung sa pag-ibig kasi give and take lang naman talaga. Yes. Diba? Hindi yung talaga ikaw gagastos. May mga kababayan tayo, di ba? Na grabe kong gumastos din sa mga jowa. Hindi ko alam. Wala kasi ako kakilalang ganun eh. Baka mamaya. May kakilala ka. May makakilala tayo mga ganun, syempre. Wala kasi ako. Ganun. So yun nga. Tapos, ayun, di ba sa love na kwento mo na. So meron naman tayo sa family. Ano Okay. sa family? Iinom muna yun ako talaga para na- may break. About family naman. Diba? Yun. In my case kasi, before masasabi ko talagang breadwinner ako. Pero now, breadwinner pa rin in some case. Pero mas magaan ako now when it comes to my family. Kasi nga, pag dati kasi, yun, it's not about only love life or whatever. Lahat kasi parang before, ako, yung parang nabubuhay ka sa future or sa past. Kasi past talagang hirap ang pinagdaanan ko. Yung future parang iniisip kong, kailangan ko mag-save, kailangan ko mabigay ito. Alam mo yung pressure na nandun. Tapos kapag nagpapadala ako before, Bongga-bongga. hindi siya bonggang-bongga, pero masasabi ko talagang halos gusto mong ibigay lahat. Okay. O yung parang nagtitipid ka sa sarili mo, pero yung pinapadala mo parang, ay okay. Which is, mali pala yun. So, ang na-realize ko now, mas magiging mapagmahal ka if ikaw mismo sa sarili mo, mas minahal mo muna yung sarili mo. I will give you an example for that. Dati, pag nagpapadala ako, parang lagi kong iniisip, saan nila dadali ng pera, bakit nila ginagasto sa ganito. Alam mo yun, nabigay mo na yung pera, pero meron ka pa rin mga mind-boggling na pumapasok sa isip mo. So, ang ginawa ko, I change. Kung hindi ko sila pwedeng i-change, I will change myself. So, iniba ko yung pagpapadala ko this time. Bago ako magpadala, make sure ko muna na nag-enjoy. Kumain ako ng masarap, binili ko yung gusto ko. Kasi pag happy yung heart mo, tapos nagpadala ka, you don't mind na kung saan nila dalhin ng pera. Basta lagi ko lang sinasabi sa family ko na hindi ko naman lahat pinapadala. Siyempre yung nanay ko, wala naman yung palya. Nanay ko lang talaga. Yung mga kapatid ko, kung gusto ko siyang bigyan, it's my, kung i-choice ko na lang. Pero syempre, mauwain kasi pa rin ako ate. Kasi Sinasabi ko lang talaga na after mong maubos yung budget na yun, hindi na ulit ako magpapadala. Kasi that time, kung magpadala man ako, depende lang kung bet ko ulit magpadala. Pero ang inaano ko lang talaga, yung certain na amount na pinapadala ko monthly, gamitin mo siya for the whole month. Kasi ang sahod naman kasi sa abroad one time, unlike sa Philippines na 2 beses tayo sumasahod. So hindi mo pwedeng every quincenas katapos at magpapadala ka. And ang work ko now, hindi kagaya dati na may part-time pa ako, may full-time ako. So nagpo-focus talaga ako sa work ko, which is sinugal ko din siya para ma-achieve ko rin kung anong meron ako now. True. So yun nga ang experience about family. Yun ang pinag-usapan natin ngayon. So ngayon, meron naman tayo sa kanyang career kasi na-promoted siya for today's video. So kailangan niya i-share kung anong ginawa niya about that. I-share mo yung pagiging promoted mong nilalang na empleyado. Yes. Rule number 1, maging sip-sip ka. Charot! Hindi ganon. Perfect. Ay, may ganun naman talaga, di ba? Hindi, ang sa akin kasi. Hindi, sa akin kasi, pag, ito pwede mangyari sa inyo, pero pwede mangyari. Pwede rin hindi mangyari. Kasi depende pa rin naman yan sa makakakita kung gaano ka-passionate sa work. Ang masasabi ko lang lagi, either work siya or anything na ginagawa mo, sa puso mo siya lagi talaga. Which is true, hindi lang siya basta yung sinasabi na very na kasi cliche na sinasabi na pag naging ganito ka, pinado mo na ganito, magiging okay ka. Ang kasi siya, ini-execute ko kasi siya, then nakita ko yung mga fruits of my labor. Ako kasi, yung tao na reklamador, which is hindi naman natin maiiwasan kasi may mga bagay kasi na hindi natin ako. Kasi for example, trabaho ko ng trabaho, even after working hours, tapos off ko, nababother ako kasi na may mga gagawin. Pero unpaid yun. So, inisip ko na lang sa sarili kong, okay, sige na lang. Ang pinagyayaman ko now is myself kasi nga, through even ako nag-work ako ng off or after working hours, yung kasing mga learnings and skills na nakukuha mo for that certain period of time, hindi din yung pwede makuha sa'yo. So, noong after ko mag 1 year, I asked for evaluation. So, parang naisip nila, why I'm asking for that? Kasi syempre dapat ang company nag-i-initiate. So, naisip nila na, okay, may mga plano. Kasi sinabi ko why I need that. So, in-explain ko siya ng ganun. Then, naintindihan nila yun. It's
it's like indirect asking of salary increase naman. Para malaman ko saan ba ako nakapo, saan ako pwedeng mag-focus, saan ako pwedeng mag-grow, saan, ano yung mga weakness ko na dapat kong alisin or baguhin. Kasi syempre, sometimes bulag tayo sa kamalian natin, which is nangyari pa ito nung unang panahon na you imagine kahit minsan mali ka, nakikipag-away ka. So, and that specific thing na kailangan ko ng evaluation to know yourself. I mean, to know yourself by the others people comments, you know. So that if you want to change, it's your choice. True. Diba? Yun yung experience na ating kaibigan na si Miggy. So, last question na lang. If you are given a chance na mag-for good, Philippines or your here stay here in Saudi Arabia or go back to Abu Dhabi? Actually, ang dami kong gustong gawin at my age. Okay, sabihin ko na yung age ko. Wala pa naman akong 40, nasa mid ako ng 30s. So, for now, as in, kung tatanungin mo ako ngayon, wala pa rin ako planong mag-for good. Kasi nga, nakikita ko yung how Saudi, kasi based on my experience dito, kasi pag nandito ka iba. Kasi nung tinanggap ko kasi pala, bago pala ako nakarating dito, yung project ko kasi is only for 1 month. So, ang dami kong mga iniisip na sa Saudi, bawal makipag-usap sa babae, which is hindi naman pala bawal, hindi ka pwedeng tumingin sa babae or makipag-usap, which is hindi naman bawal. Depende kasi kung ang topic naman or something is related maybe sa work or something na hindi naman siya hindi ka nang discriminate or hindi ka nang a-abuse. So, it's okay. So, parang I see myself na okay. At saka sa Saudi kasi nabigyan ako ng maraming chances kasi nga dito kasi yung line of work namin here is booming. Kasi before kasi close kasi ang Saudi. Now kasi nag-open siya. So, dati yung mga events hindi siya pwede kasi bakit may mga nagsasayaw, bakit may mga nagagtugad. Ngayon kasi nakikita na nila na as part of the growing or the modern days, yung changes kasi dapat nag-a-adapt din. So, yung line of business na meron yung company namin is in ngayon sa Saudi Arabia. So, I prefer to stay here. Yan. Pero So, para naman akong another year to decide later. Pero kung now, So ngayon, wala ka pa muna. No. Hindi mo pa Kasi masasabi. ini-enjoy ko pa yung especially na promote ka nga and everything. Ini-enjoy ko kung ano pa yung mga benefits na makukuha. So congratulations, Miggy. At least nasabi niya yung experience and of course ang kanyang naranasan dito sa Saudi Arabia. So last thing, anong masasabi mo at what you advise for the people outside and sa lahat mga nanonood bilang sa OFW? Okay, bilang isang OFW, ako kasi single. So iba yung mapapayo ko sa mga taong married or whatever. Pero napaka-general naman yan para sa lahat. Kung saan ka mas okay kasi ikaw lang makakakilala talaga sa sarili. Aminin mo or hindi, ikaw lang talaga makakakilala sa sarili mo. Kung saan ka mas okay, doon ka. Kasi we only live once and we only have one life. So, mahirap nang tumanda na maraming pinagsisigil. Kung ang opportunity mo nandito, why not? Huwag mong, kasi masasabi ko talaga kagaya sa kasi ako, ang plano ko kasi before, 35, pagdating ko ng 35, so alam nyo na higher than 35 na ako. Mag-for good na ako kasi meron kasi akong civil service. Plano ko talaga magtrabaho sa government. Pero hindi pala yung doon natatapos eh. Kasi kung mag-i-start ulit ako sa government, I tried to apply. Meron namang mga nakita kong mga potentials. Kaso nga, parang ang hirap kasi ng mag-i-start ko ulit sa start. Eh hindi na kasi yung skills kasi at saka knowledge na na-gain mo through the years. Hindi na kasi siya pang entry level, di ba? Parang nakakapanghinayan. So sabi ko nga, isusugal ko na lang ulit. Iniisip ko na lang, say for example, later, na yung iniisip kong pag-trabaho sa government, yung mga peso ko. Why not na i-gain ko na siya na mas earlier? Pwede ko naman siya, say for example. So thank you for watching, guys. This is me, Justin Reyes. Vlog na nagsasabing enjoy lang as always. Thank you, Miggy, for coming. Thank you for support my vlog as always. Thank you so much for inviting me here. Meron pala akong ito galing ito sa company namin. So Oh my binibigay God, ko to sa thank you mga so friends much. ko. So kung nakatanggap ka nito, ibig sabihin friend kita. Oh, Thank you for inviting me and please watch his vlog kung hindi pa kayo nagpa-follow, click and everything. Ako naman nasa Reels lang ako. Follow niyo lang ako, Miggy Yema, mga ka-social climber. Thank you so much. Thank you for watching, guys. Thank you so much. Bye-bye. I'll build fabulous through to find my title name. I'll build still tomorrow if I don't leave as provision.
share, subscribe. Justin Aries Vlog.